Lumipat ang eksena sa Sword Lake Assembly Hall. Martial Arts Competition Assembly. Dinadala ni Yi Xiantian ang lahat na lumilipad sa pagitan ng mga haligi. Napansin ni Yeming ang mga simbolo sa mga haligi. Ang daming haligi. Bawat isa ay iba-iba. Napakaraming sword daw talisman markings. Kung i-activate ang lahat ng talisman markings sa mga haliging ito, tiyak na makakalikha ng isang nakakatakot na grand array. Napakalaki ng banta, Master. Anong array formation ito? Heaven and Earth Absolute Killing Sword Array. Kapag na-activate ang killing array na ito, sa ilalim ng kalangitang ito, natatakot akong walang martial god na makakatagal. Ano ang ibig sabihin ng Sword Lake? Hindi ko inaasahan. Gaganapin pa nila ang Sword Competition Assembly sa loob ng sword array na ito. Huwag ka nang mag-isip ng marami. Kung i-activate ang Heaven and Earth Absolute Killing Sword Array, bawat haligi ay may isang martial god na mamamahala. At ang halaga ay napakalaki. Kung hindi dahil sa panganib na kinakaharap ng sekta, hindi ito maaaring i-activate. Ang dahilan kung bakit pinili ng Sword Lake ang lugar na ito para mag-organisa, ay para lamang ipakita ang respeto sa mga kalahok. Kasabay nito, ay pagpapakitang gilas din ng kaunti. Lumapag na sila sa tuktok ng isang haligi. Holy Lord, bakit hindi ko makita ang mga tao mula sa Sword Lake Holy Land na sumasalubong? Tama iyon. Medyo matagal na rin tayong narito. Ang mga tao ng Sword Lake, dapat ay nagpakita na. Kasasabi pa lang, isang anino ang lumipad papalapit. Lumapag. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dahan-daang nawala ang alikabok. Ito ay, may mga martial artists na dumating para sa malubong. Yung kara rating lang, akala ko kung saan nagpunta ang mga tao ng Sword Lake. Yun pala, sa malubong ng malaking tao. Ang tindig ng binatang ito, tunay ngang tao mula sa Four Great Divine Lands. Ang mga tao mula sa Divine Lands, sasali rin sa kompetisyon. Tunay ngang unang beses kong makakita. Biglang may napagtanto ang matanda. Haha, naalala ko na, noong nakaraan. Tinalo ni Yeming ang Tongtian Divine Land at ang mga tao mula sa Divine Palace. Tiyak na dahil sa bagay na ito kaya sila dumating. Sa sandaling iyon, isang anino ang mabilis na lumapit. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Sword Lake Holy Lord, Lin Yasheng. Ngayon, magsisimula na ang Sword Competition Assembly. Ang mga pinuno ng iba't ibang puwersa ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga loyday. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig na dumating para lumahok, lahat ay nagtayo ng mga martial arts arena. Kung gusto kong makuha ang unang pwesto, kailangan ko silang hamanin. Haha, Yeming. Kahit paano. Noon, ikaw ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Ang mga gustong makipaglaban sa iyo, tiyak na hindi kakaunti. Malamang, gusto ka nilang hamanin. Tingnan mo roon. Yung batang iyon mula sa Divine Land, kanina pa nakatingin sa iyo. Tiyak na medyo nag-aalala, gustong makipaglaban sa iyo. Napakaraming tao rito. Hindi kaya, kailangan ko silang lahat talunin para makuha ang unang pwesto. Hindi. Ang Sword Competition Assembly ay iba sa Latent Dragon Rankings. Ang Latent Dragon Rankings, ang lakas ay nasa pag-agaw sa ranggo. Samantalang ang pangunahing layunin ng Sword Competition Assembly ay ang gantimpala. Kung may gustong humamon sa iyo, sa martial arts arena, kailangang maglabas ng katumbas na gantimpala. Kung hindi, ang nasa entablado ay maaaring tumanggi ng walang kondisyon. Kaya naman, ang makakakuha ng pinakamaraming gantimpala ang siyang magiging numero 1. Sa madaling salita, basta't mas marami kang pera kaysa sa kalaban, malaya mong mahahamon ang kalaban. Kahit mas malakas pa sa iyo ang kalaban, wala siyang magagawa sa iyo. Kaya naman, ang Sword Competition Assembly, ang pinaglalabanan, hindi lamang lakas, kundi pati na rin ang puwersa, at yaman. Agad na tumalon si Yeming sa loyday, ang alituntuning ito, medyo interesante. Beiming, pigilan mo ang aking lakas, hanggang 5 bahagi. Agad na naglagay ng mga tanikala si Beiming. Pinipigilan siya. Matagal nang hindi nakikipag-away. Ang pakiramdam na ito, tunay ngang nakakamiss. Ang disipulo ng Spirit Sword Sect na si Yu Pingji, narito para humingi ng gabay. Senior Brother Yeming, paano mo nalaman ang pangalan ko? Numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Sino ang hindi makakakilala? Ang aking tiyuhin sa tuhod, ay si Elder Lei Jingxi ng Sword Lake.
Lagi niyang binabanggit ang pagiging pambihira ni Senior Brother Ye. Siyempre, ang inyong lingkod ay naghanda rin ng hindi kakaunting gantimpala. Hindi ko sasayangin ang iyong pagod sa pakikipaglaban. Senior Brother Lei Jingshi. Gantimpala. Ganoon pala. Malamang, ito ang taong ipinadala ni Lei Jingshi para alamin ang aking lakas. Yamang nang ahas siyang kusang maghanap ng gulo, kung gayon. Ang hindi pagbabayad ay hindi pwede. Master, yamang ang kabilang panig ay naghanda ng malaking gantimpala. Kung gayon, hindi tayo maaaring magmukhang mahina. Sa tingin ko, sa labang ito, pastahan na lang tayo ng 2 o 3 lungsod. Lungsod. Masyadong malaki naman yata, Senior Brother. Ang lungsod, mukhang hindi angkop. Hindi ba? Kung gayon, ano pa ang lalabanan natin? Akala mo ba lahat ng sekta ay kasing yaman ng Yin Yang sect? Kahit pa isang 10,000 taong sekta, ang Yin Yang sect ay kabilang pa rin sa pinakamataas na antas. Samantalang ang Spirit Sword sect ay nasa pinakamababang hanay lamang ng mga 10,000 taong sekta. Mas mahina pa ng kaunti sa Black Dragon sect. Basta na lang, paanong may mangyayari na pagkaakyat pa lang ay hihingi na agad ng pastahan ng lungsod? Parang, nambubuli ng tao. Tama. Ganito mas parang tao. Maglaro na lang tayo ng maliit. Pastahan ng kaunting yaman. Sapat na. Sa huli, ang buong Spirit Sword sect namin, hindi rin kayang ipagpalit sa ilang lungsod. Sa lugar ko, Sufu, may 18th bilyong martial god coins. Ituring na lang na maliit na gantimpala para sa unang laban. Narinig ito ng lalaki. Hindi makapagsalita. S10. 18 bilyong martial god coins. O Diyos ko. 18 bilyong martial god coins. Ang ordinaryong puwersa, paanong makakapaglabas nito? Tama iyon. Bagamat ang Spirit Sword sect ay 1,000 taong sekta, ngunit maaari lamang mapabilang sa pinakahuli. Kumpara sa rurok na pag-iral ng Yin Yang sect, malayo pa. Mukhang, ang labang ito, hindi na matutuloy. Paumanhin. Senior Brother, hindi ako nakapagdala ng sapat na gantimpala. Wala akong kwalipikasyong hamanin ka. 18 bilyong martial god coins, kung matalo, natatakot akong kahit ang sahod ng mga disipulo at elders sa sekta, pagsamasamahin pa, ay hindi pa rin makakabayad. Haha, dutian siyan. Hindi makapaglabas ng gantimpala, tapos nagpadala pa ng disipulo para humamon. Ang Spirit Sword sect, kailan pa naging ganito kahamak? At hindi pa nahihiya, tinatawag pa ang sarili nilang Little Sword Lake. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad na may isang taong lumapag. Malakas ang pagbagsak. Yi Xiantian. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nakikipaglaro sa iyo ng ganyan. Pagkaakyat pa lang, humingi na agad ng 18 bilyon. Siguro ang sobrang pera sa iyong Yin Yang sect, nandito lahat. Ano? Huwag ka nang magsalita ng mga walang kwentang bagay na ganyan. Walang tiwala sa sarili at lakas ng loob, kung gayon. Huwag ka nang sumali sa Sword Competition Assembly. Tinatanong lang kita, lalaban ka ba o hindi? Ay, Lintek, akala mo hindi ako mangangahas pumusta. Kalahating taon na ang nakalilipas, ang aking Spirit Sword sect ay nagbukas ng isang malaking spirit mine. Hindi bababa sa nagkakahalaga ng 2 bilyong martial god coins. Tinatanong kita, sapat na ba ito? Haha, hinihintay ko lang ang salitang ito mula sa iyo. Sige, tinatanggap ng Yin Yang sect ang hamon. Magaling. Yun pala, ang target ni Master ay ang spirit mine ng kabilang panig. Hindi nakapagtatakang hinahamon niya sila. Ngunit, sa kabilang banda, ang kakayahang kontrolin ng emosyon ng mga martial god na ito, masyadong mahina. Ganoon kadali, nahulog na sa bitag. Master, ang mga nagpapraktis ng martial arts ay malaya at hindi nakatali sa mga alituntunin. Habang mas malakas ang isang tao, mas lalo siyang hindi magpapakumbaba. Halimbawa, si Yi Xiantian. Bagamat siya ay isang core elder na may mataas na posisyon, ngunit dahil sa pag-aaral ng malalim sa array formation, kahit ang sect master ay tamad na niyang pansinin. Ganoon din, may mga martial gods na ang kilos ay kasing inosente ng isang bata. Siyempre, may iba pang mga kaso. Bawat isa ay iba-iba. Dati, isang taon, si Patriarch Tong Tian ay naglakbay sa kontinente. Isang ordinaryong tao, na walang mata para makita ang bundok tay, ay sinadyang gumawa ng gulo. Dinuraan siya.
Ayon sa Loika, sa pagkatao ni Patriarch Tong Tian, hindi dapat siyang pumatol sa isang taong may mababang kaalaman. Ngunit, nagalit siya ng husto. Bigla niyang itinaas ang lakas ng batang iyon sa martial ancestor level. Nagbigay sa kalaban ng 1,000 taong haba ng buhay. Pagkatapos, hinuli ni Patriarch Tong Tian ang taong iyon. Pinilit siyang araw at gabi. Walang tigil, na dumura ng 1,000 taon. Saka lamang siya nasiyahan. Hinuli ng 1,000 taon, para lang makita ang isang taong dumura ng 1,000 taon, araw at gabi nang walang tigil. Tunay ngang, bored hanggang sa isang tiyak na antas. Gaya ng inaasahan, habang mas tumatagal ang buhay. Mas lumalakas, mas nagiging kakaiba ang ugali. Ngunit, kailangan ding sabihin, hindi nga may kakaila na ito ay isang marangyang pastahan ng 1,000 taong sekta. Ganap na hindi kapantay ng bawat isa sa latent dragon rankings. 10-10 bilyong martial god coins, kahit ako ay kinakabahan. Ang bagay na ito, Sect Master, hindi ako nangangahas lumaban. Yung spirit mine na iyon, napakahalaga sa Spirit Sword Sect. Kung sakaling matalo, hindi ko kayang panagutan. Totoo nga, ang gantimpalang 20 bilyon ay hindi maliit na numero. Bumaba ka na. Hayaan mong si Senior Brother Yan Chi Tian ang pumalit sa iyo para lumaban. Isang tao ang tumalon sa Loiday. Masama siyang tumingin kay Yeming. Spirit Sword Bloodline. Tama, si Yan Chi Tian ay nasa first level martial master. Hindi lamang nagtataglay ng Spirit Sword Bloodline, kundi isa ring top grade Saint Body. 3 buwan na ang nakalilipas, nakapag-forge pa ng Spirit Sword. Siya ang numero 1 henyo ng ating sekta. Hindi ako natatakot sabihin sa inyo, para sa Sword Competition Assembly sa pagkakataong ito, espesyal pa siyang pumunta sa Sword Lake para magpraktis ng ilang panahon. Sunod-sunod na tinalo ang maraming Holy Sons sa Sword Lake. Mas malakas pa kaysa sa akin noong bata ako ng ilang beses. Itong 2 bilyong martial god coins na ito, masaya kong tatanggapin. Matandang ako. Haha, Yeming. Ako ang nagpabeya. Sufu. Hindi ko inaasahan. Ang Spirit Sword Sect ay may ganito palang henyo. Ang Spirit Sword ng Spirit Sword Sect ay ang pundasyong secret technique ng sekta. Kapag na-master, ang lakas nito ay napakatindi. Kung hindi mo siya matatalo, sumuko na lang tayo. Gaya ng inaasahan. Kapag naglabas na ng pusta, ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig ay magdadala ng kanilang mga nangungunang henyo. Ang disipulong si Yan Chi Tian ng Spirit Sword Sect, hinahamon ang disipulong si Yeming ng Yin Yang Sect. Magsimula na. Ako ay nasa first level martial master. Hindi dapat ako humamon ng isang mahinang batang tulad mo. Ngunit, ang bagay na ito ay may kinalaman sa spirit mine na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Sa labang ito, kailangang ibuhos ang lahat ng lakas. Mas mataas ang realm kaysa sa akin, ngunit sa huli, ang mga namatay sa aking mga kamay, ay napakarami na. Hindi ka rin naman naiiba. Sa madaling salita, salamat muna sa spirit mine ninyo. Agad na ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps. Ginamit naman niya ang Seal Shadow Steps. Nagpalitan sila ng mga unang atake gamit ang espada. Si Yeming ngayon ay lumipat na sa paghawak ng espada gamit ang 2 kamay. Patuloy na umatake. Tumalon si Yeming. Kumuha ng lakas. Malakas na hinampes pababa ang isang espada. Ginamit niya ang 2 kamay para salagin. Ang bigat. Ang taong ito, ang laki ng lakas. Parehong gumagamit ng heavy sword. Pagkatapos salagin ang kanyang atake, ang natitirang lakas, hindi ko inaasahan. Pumasok pa sa aking katawan. Sumigaw siya. Wasakin. Gumamit lamang ako ng 5 bahagi ng lakas. Ngunit, mayroon na itong lakas na umaabot sa 100 jin. Sa direktang laban, hindi ko inaasahan. Nasalag niya. Tunay ngang isang malakas na kalaban. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang Night Shadow Seal. Nagwasiwas ng espada. Isang hibla ng sword chi ang lumipad patungo kay Yan Chi Tian. Ako rin. Nagpakawala ng Violent Flame Slash. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw ng magbanggaan ang 2 sword chi. Ang atake ni Yeming ngayon, ay nagtulak sa kanyang atake pababa. Mukhang, ang spirit mine ay malapit nang mapunta sa aking Yin Yang Sect. Napakalakas. Hindi nga may kakaila na siya ang numero 1 sa latent dragon rankings. Kailangan ko nang gamitin ang spirit sword. Tinipon ni Yan Chi Tian ang Gangchi. Mula sa bibig, sumigaw. Wasakin mo para sa akin.
Spirit Sword. Ang kanyang Spirit Sword ay lumipad. Humihiwa sa hangin. Si Yeming ay nakatanga pa rin. Master, mag-ingat ka. Ang espadang ito ay nagmula sa ring sword ng Sword Lake. Ito ay nilikha gamit ang Geng Metal Chi na isinama sa baga. Kasama ng secret technique, na-cultivate ito. Hindi maaaring salubungin ng direkta. Agad tumalon si Yeming. Naghanda na ako. Subukang panatilihin ang distansya mula sa kanyang Spirit Sword. Sa aking kasalukuyang pangunawa sa sword daw, kasama pa ang talisman array daw, sapat na para gamitin ang espada ng malaya, iukit ang sword array. Lumikha si Yeming ng isang bilog na sword array. Lumipad ito patungo sa kanyang Spirit Sword. Sword array. May epekto itong pagbabawal sa paggalaw. Pagkatapos tumagos ng Spirit Sword, ang lakas at bilis nito ay nabawasan ng malaki. Yun pala, ang batang iyon ay magaling din sa array formation. Bihira lang makakita ng ganito. Maraming disipulo ni Xian Tian. Siyempre kailangang magaling sa array formation. 10 layers solid sword array. Pagkasigaw ni Yeming, ang kanyang Spirit Sword ay nagkabitak-bitak. At pagkatapos ay ganap nang nawala. Agad siyang tinamaan ng backlash. Sa mukha ng dugo, ang aking Spirit Sword nasira. Paano ito? Kung hindi ko mapapanatili ang Spirit Mine, paano ko haharapin si Sect Master? Paano ako magiging karapat-dapat sa pag-aalaga ng mga elders? Hindi ako maaaring matalo. Hindi maaaring matalo. Ang Spirit Sword ay nasira, malala ang backlash. Tapos gusto mo pang umatake. Yamang ganito kakitigas ang ulo, kung gayon. Bibigyan kita ng katumbas na respeto. Ipinikit ni Yeming ang kanyang mga mata. Ginamit ang God-grade martial technique, Yin-Yang Slash. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tigil. Tumalon si Du Tianxian sa harap nilang dalawa. Hinaranggan ang atake mula kay Yeming. Nagdulot din ito kay Yan Chi Tian na muling samuka ng dugo. Ang labang ito, ang Spirit Sword Sect namin, ay sumusuko na. Ang Spirit Mine, ay sa inyo na. Sect Master, kaya ko pang lumaban. Hindi pwedeng sumuko. Bata, hindi mo siya kalaban. Ang pagkatalo at pagkawala ng Spirit Mine, ay nakatakda ng mangyari. Kung magpapatuloy ka pa sa paglaban, magdudulot lamang ito ng pagkawala ng isang henyo sa ating sekta. Naiiyak si Yan Chi Tian, ang iyong buhay ay napakahaba pa. Sa hinaharap, gawin mong layunin si Yeming, mag-cultivate ka ng maayos. Tahimik na tiningnan sila ni Xian Tian habang umaalis. Yung Spirit Mine na iyon, nasa Fuang Country. Ang inyong Yin-Yang Sect, aasikasuhin nyo lang ba ang mga tao sa inyong sekta? Tara na, Master. Nanalo na ako. Ang Yin-Yang Sect, nakakuha ng isang Spirit Mine. Anong pakinabang ko roon? Haha, syempre mayroon. Bagamat hindi ko maibibigay sa iyo ang buong Spirit Mine na nagkakahalaga ng 20 bilyong martial god coins, ngunit, maaari kitang bigyan ng mga 5 bilyon. Kontento ka na ba? Hehe, siguro alam din ni Master. Ang mga sumusunod na elders ng Yin-Yang Sect ay nagbukas ng hindi kakaunting mga bangko. Kung hindi ganoon, itong 5 bilyon, kahit 1 sentimo ay hindi ko kukunin. Ang kita ng bangko, kukunin ko lamang ang 3 bahagi ng komisyon. Ano sa tingin ninyo? Ang bagay na ito, madaling sabihin. Ngunit, ang 3 bahagi, medyo mababa yata. Babalik ako para pag-usapan ito kay Sect Master, pagkatapos ay hahatian pa kita ng kaunti. Hindi na kailangan. 3 bahagi, sapat na. Sa isip ni Yeming, parehong sitwasyon noon, ang Hao Tian Sect ay nagbigay sa akin ng kalahating bahagi. Pagdating kay Master, kumita ako ng kaunti. Gaya ng inaasahan, ang sariling pamilya, mas madaling kausap. Ang Tong Tian Divine Scholar na si Hong Tao, hinahamon ng Yin-Yang Sect na si Yeming. Ikaw nga, sa Latent Dragon Rankings noon, dinala mo pa ang kapatid kong si Hong Shang. Ngayon, gagamitin ko ang lakas ng aking Divine Land, para maglabas ng galit para sa aking kaibigan. Tiningnan siya ni Yeming sandali. Nag-iisip, Master, ilang lungsod ang mayroon tayo na kayang ipanalo? 3 lungsod. Ikaw, may 3 lungsod ka. Tong Tian, sa Divine Land, huwag mong sabihing 3 lungsod, kahit 30 lungsod pa, mayroon kami. Tinatanong kita, nangangahas ka bang lumaban sa akin? Iyon ay pag-aari ng Tong Tian Divine Scholar. Pumayag ba siyang ipusta mo ito? At saka, ganito na lang. Palitan natin ng ibang paraan.
Mayroon ka bang may lalabas na gantimpala na may katumbas na halaga ng 3 lungsod? Ako. Kaya kung ilabas ang lahat ng aking yaman. Maglabas ng 1,000,000 Marshall God Coins, bilang pusta. Master. 3 lungsod, magkano ang halaga? 3 lungsod, ang kabuuang populasyon ay 400 milyon. Bawat taon. Ang buwis na nakukolekta ay mga 30 hanggang 40 Marshall God Coins. Gamit ang 30 taong koleksyon ng buwis, ang halaga ay 1,000 bilyong Marshall God Coins. Nanlaki ang mata. Pasensya na. 100. 1,000,000 Marshall God Coins, hindi sapat. Kailangan mo pang maghanda ng karagdagang 999.9 bilyong Marshall God Coins para magkaroon ka ng kwalipikasyong hominin ako. Kumakatawan ako sa sekta sa paggawa ng bagay. Hindi naman ako tulad mo na may sariling pag-aari. Ikaw, sa huli, nangangahas ka bang lumaban sa akin? Ang mga alituntunin ng Sword Competition Assembly ay ganyan. Kung hindi, basta na lang gumamit ng aso o pusa para hamanin ako, maaari ba akong hindi lumaban? Ikaw. Nagalit siya. Hindi na makapagsalita pa. HMPH. Suminghal ng 1 beses. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. HMPH. HMPH. Brother Yi. Nagbibiro ka ba? Naglabas ka pa ng 3 lungsod para ipusta. Mukhang, ang inyong yin-yang sect ay may 10 lungsod. Hindi ba? Holy Lord Lin, sa tingin mo ba, mukha akong nagbibiro? Pumunta ka para tanungin ako, hindi kaya, interesado ang Sword Lake na humamon? Ha ha ha, iyan, hindi tiyak, ang yin-yang sect, napaka-generous kumilos. Ang lakas ni Yeming, napakalakas. Natatakot akong, wala nang ibang puwersa ang mangangahas humamon. Ako, sa arena ng Sword Lake, malugod kong tinatanggap kayong dalawa para manood. Mukhang, kung gusto mong makuha ang unang pwesto, kailangan mo nang pumunta at labanan ang malalaking pusta. Susunod, ang pakikipaglaban sa mga disipulo ng Sword Lake, kailangang gamitin ang pagkatao bilang True Dragon Holy Son para lumaban. Sige, gusto ko ring matutunan ng kaalaman mula sa Nether Heaven Black Emperor Sword. Lumipat ang eksena sa Loiday ng Sword Lake, 7 Sword Lake Holy Sons. Sa arena, may mga kumilos na. Ngunit, lahat sila ay nabigo. Natatakot akong sa pagkakataong ito, ang Sword Lake na naman ang kikita ng malaki. Narinig kong noong nakaraang Sword Competition Assembly, ang Sword Lake ay kumita ng buong 200 bilyong Marshall God Coins. Kaya naman, ang Sword Competition Assembly sa pagkakataong ito, maghahanda sila ng husto. Iyon ay mga nakaraang kaganapan na. Ang Sword Competition Assembly, noong una itong buksan, ay ang Zuan-Tian Holy Land at ang Holy Lake, Sword Lake, ang naglalaban. Pagkatapos, humina ang Zuan-Tian Holy Land. Saka lamang nagsimulang maging pinakamalaking mananalo ang Sword Lake. Ngayon, natatakot akong wala ng puwersang makakapantay sa Sword Lake na ito. Yung 7 nasa itaas, lahat sila ay mga Holy Sons ng Sword Lake. Ako, tamad akong labanan sila isa-isa. Sabihin na ng diretso, sinong Holy Son ang may pinakamaraming gantimpala? Ang True Dragon Holy Land na si Yeming, narito para humamon. Kung mas marami ang gantimpala, ibig sabihin mas malakas. Hindi ko inaasahan. Ang batang ito, pagkarating pa lang. Hinahamon na agad ang pinakamalakas. Sino ba talaga siya? Naalala ko na, siya yung numero 1 sa Latent Dragon Rankings noon, si Yeming. Noong una sa Latent Dragon Rankings, gamit ang lakas ng isang tao, natalo niya lahat ng disipulo ng Sword Lake. Ganoon kalakas. Ngunit, kanina, hindi ba't siya ay disipulo ng Yin-Yang Sect? Bakit ngayon, nagsimula ng kumatawan para sa True Dragon Holy Land? Ha! Ang mga henyong disipulo, tiyak na pinag-aagawan ng mga puwersa. Malamang, may dalawa siyang pagkatao. Haha! Gaya ng inaasahan, dumating ka na. Ako ang may pinakamaraming gantimpala. Sword Lake Holy Son. Liopia-opiaw. Ang gantimpala ay 5 bilyong Marshall God Coins. Gusto mo akong hamanin? Liopia-opiaw. Bakit babae? Hindi tama. Ang pinakamagaling na tao sa iyong Sword Lake, hindi ba't si Zuo Daowang? Bakit hindi siya dumating? HMPH. Kagabi, si Zuo Daowang ay nag-seclusion. Hindi pa lumalabas. Ngayon, ako ang may pinakamaraming gantimpala. Mga 5 bilyong Marshall God Coins, may kwalipikasyon kang lumaban sa akin. Kung hindi, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko.
Sa tono niya, mukhang galit na galit siya kay Zuo Daowang. Hindi kaya, may alitan silang dalawa. Hayaan na, wala itong kinalaman sa akin. Basta't lumaban. Ayos na. 5 bilyon, maituturing ng hindi masamang gantimpala. Liu Piaopiao. Tama ba? Kung hindi darating si Zuo Daowang, kung gayon. Ikaw na lang ang gagamitin kong pansanay. Peste. Malakas na yumapak si Piaopiao. Inilabas ang espada. Nagpapakitang gilas ng bulaklak. Alam ko rin iyan. Yumapak din si Yeming. Inilabas ang espada. Haha. Mukhang, ang dalawa, puno ng fighting spirit. Magsimula na. Batang mayabang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking galing. Mas mabuting, huwag mo akong biguin. Ang babaeng ito, hindi simple. Beiming. Aisil mo ang 8 bahagi ng aking lakas. Piaopiao. Ang lakas ng taong ito ay hindi sapat. Tanggalin ang pagpipigil. Gamitin ang buong lakas. Sige, ginamit din niya ang kanyang buong lakas. Isang hibla ng sword chi ang tumama. Ginamit ni Yeming ang espada para salagin. Ngunit napatalsik pa rin siya ng malayo. Hindi ko inaasahan, pinipigilan din pala niya ang kanyang lakas. Beiming, tanggalin mo lahat ng pagpipigil. Ang mga tanikala sa paligid ni Yeming ay nasira. Nagwasiwas ng espada si Yeming. Sinalagang atake ni Liu Piaopiao. Oh, hindi ko inaasahan. Naharangan mo. Hindi halata, may galing ka rin pala. Kung gayon, ang susunod na atake, paano mo haharapin? Nagbuga siya ng mga gangchi mula sa bibig. Lumipad ito patungo kay Yeming. Umiwas si Yeming. Pilit na umiilag. Anong sitwasyon ito? Ang hanging ibinuga ng babaeng ito, ay sword chi. Paanong nagawa iyon? Sa sandaling ito, lumitaw siya sa likuran ni Yeming. Nagpakawala ng purple lightning palm. Agad na ginamit ni Yeming ang Tai Yi Divine Calculation. Pagkatapos ay ginamit ang illusion step para iwasan ang sipa mula kay Liu Piaopiao. Ang lakas. Kung hindi dahil sa Tai Yi Divine Calculation na nakita ang kanyang mga kilos, at agad kong ginamit ang illusion step para umiwas, marahil ang atake kanina, ay kinuha na ang aking braso. Ngumiti siya habang nakatingin kay Yeming, ang kanang braso ni Yeming, nasugatan na. Tiningnan ito ni Yeming. Tahimik. Ha ha ha. Magaling. Magaling ang palo ni Senior Sister. Nang ahas na hamanin si Senior Sister. Tunay ngang dapat mamatay ang batang ito. Sayang lang, si Senior Sister Liu at ang Nether Heaven Black Emperor Sword ay hindi magkatugma. Kung hindi, saan pa mapupunta si Zuo Daowang? Si Senior Sister Liu ang tunay na numero 1 henyo ng Sword Lake. Haha, 5 bilyong martial god coins. Senior Sister, malapit nang makakuha ng malaking halaga. Iyang si Liu Piaopiao, ganoon kalakas. Ang aking Purple Jade Sect, maituturing ng hindi masyadong updated sa balita. Bakit dati, hindi ko pa siya narinig? Kayo mga tagalabas, may hindi kayo alam. Ang Geng Metal Bloodline sa loob ng katawan ni Senior Sister Liu, ay may napakataas na kadalisayan. Ang hanging ibinubuga, ay mas matalas pa kaysa sa Sword Chi. Dati pa, siya ang numero 1 henyo ng Sword Lake. Dati, si Zuo Daojing, ay talunan din sa kanyang mga kamay. Sayang lang, ang Nether Heaven Black Emperor Sword, kailangang gumamit ng heavy sword para ma-cultivate. Ang sword daw ni Senior Sister Liu, ay nakatuon sa Kalambutan. Mahirap pagsamahin. At ang Nether Heaven Black Emperor Sword, isa sa 5 Emperor Swords, ang pangalan nito ay napakalaki. Kaya naman, naaga ito ni Zuo Daowang. At saka, dahil sa Sword Competition Assembly, si Senior Sister Liu ay laging pinipigilan ang kanyang realm. Pinapanatili ang sarili sa First Grade Martial Master. Kung hindi, matagal na siyang umangat sa Grand Martial Master. Karaniwan, pinipigilan pa niya ang kanyang lakas hanggang 4 na bahagi. Sa pagkakataong ito, pinakawalan niya ang lahat ng pamamaraan. Hindi ko maisip, gaano kalakas siya. Pagdating sa galing ni Senior Sister Liu, bigla kong naalala, ang panunumpa niya 1 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya noon, kung may lalaking mas bata kaysa sa kanya, natatalo sa kanya sa sword daw, magpapakasal siya sa taong iyon. Bakit kailangang mas bata pa sa kanya? HMPH. Dahil, galit na galit siya kay senior brother Zuo Daowang. Yung tao naman, laging dumidikit ng walang tigil. Kaya, nagdagdag siya ng isang kondisyon, na mas bata ang edad.
Kung hindi, hintayin mong lumabas si Senior Brother Zuo Daohuang mula sa seclusion, si Senior Sister Liu, mapipilitan na lang siyang magpakasal sa kanya. Hindi ko maitatanggi, napakalakas mo. Isa kang kalaban na kailangang seryosohin ko. Gamit lamang ang Dragon Scale Armor Sword, napakahirap kang talunin. Inilabas ni Yeming ang Profound Heaven. Ang espadang ito, ang pangalan ay Profound Heaven. Ito ang Essence Treasure Weapon na nilikha ng Profound Heaven Divine Iron. Tumitimbang ng 180.000 Jin. Kailangan mong mag-ingat ng kaunti. Huwag mong hayaang madikit ito sa iyo. Ganyang kabigat na espada, kaya bang iwagayway? Ang lakas niya, gaano ba talaga kalaki? Ang espada sa aking kamay, ay kinuha mula sa 10,000 sword pool sa loob ng Holy Land. Tungtian di Lei Dian, Heavenly Earth Thunder Palace. Ang pangalan ay Purple Lightning. Ito ay nabuo mula sa pagpapakinis ng dating Holy Lord. Nakapatay na ito ng Martial God. Kailangan mong mag-ingat. Nagpakawala ng isang hibla ng Lightning Sword Chi si Liu Piao-Piao. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw ng magbanggaan ang dalawang espada. Ang kidlat na ito, napakatuso. Nayanig ako hanggang sa ako'y manhid. Muntik ko nang hindi mahawakan ng mahigpit ang espada. Ginamit ni Yeming ang instant step. Sumugod. Hindi ako pwedeng lumaban ng malayo sa kanya. Kung gayon, gagamitin ko ang malapitang laban para supalin siya. Natarantang itinaas niya ang espada para salagin. Ngunit, napakalakas ng puwersa. Napilitan siyang lumuhad. Ang lakas, napakalaki. Hindi kayang salubungin ng harapan. Nagbuga si Liu Piao-Piao ng sword chi. Mabilis na tumalon paatras si Yeming. Ginamit ang espada para sirain ang mga sword chi niya. Ito na ang oras. Ginamit niya ang sword chi na ibinuga mula sa bibig para makuha ang aking atensyon. Kasabay nito, nakatakas mula sa pagkakapigil. Nilalayo ang distansya. Ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps para humabol. Ginamit naman ni Liu Piao-Piao ang Thunder Flash para lumayo. Ngunit sumusunod pa rin si Yeming sa likuran. Lintik, hindi ko siya mahabol. Bagamat malakas ang Heavenly Killing Steps ni Master, ngunit ang True Dragon Bloodline sa loob ng katawan ay nagiging lakas lamang. Ang Yin-Yang Saint Body ay pangunahing nagpapataas ng pangunawa. Ang Geng Metal Bloodline ni Liu Piao-Piao ay nagpapalakas sa talas ng espada, nagiging bilis ng katawan. Dagdag pa ang katawan na dati nang nagtataglay ng top-level step technique ng Sword Lake. Kaya ang pagkakaroon ng kalamangan sa bilis ay normal lamang. Kung ganoon, hindi na ako hahabol pa. Makakatakbo ka ba? Sige, tumakbo ka ng malaya. Tama, gamitin ang hindi pagbabago laban sa libu-libong pagbabago. Tingnan natin, anong mga pakana ang magagamit mo. HMPH, yung taong puro lakas lang. Tanga lang ang lalaban ng harapan sa iyo. Purple Thunder Dragon Killing Sword. Nakatayo lamang si Yeming. Ginamit ang Crystal Law. Ang Dragon Killing Sword niya, naharangan ni Yeming. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Ginamit niya ang Gangchi para lumaban, at naharangan pa ang atake. Hindi kaya, ang kanyang Gangchi ay ang maalamat na Divine Gang. Imposible. Kahit Divine Gang pa, hindi dapat ganito ka-OA. Tiyak na, gumamit siya ng ibang pakana. Hindi ko inaasahan. Ang batang ito, nagmaster pala ng isang uri ng batas. Mukhang, sa labang ito, talo na si Piao-Piao. Nagulat siyang napasigaw. Ang bagay na ito, ang Crystal Law na ito, medyo kapaki-pakinabang. Hindi ko inaasahan. Naharangan nito. Noong una, gusto ko pang magdagdag ng isang layer ng immovable seal na depensa. Mukhang, hindi na kailangan. Pangunahin, ang Three Realms Divine Gang ni Master ay dati ng malakas. Pagkatapos ng buong lakas na pagkristal, ang depensa, kaya naharangan ng isang atake na ito. Susunod, gamitin na lang ang hindi pagbabago laban sa libu-libong pagbabago. Si Piao-Piao ay nakatayo pa rin sa himpapawid. Nakatitig ng masama kay Yeming, hindi ako naniniwala, hindi ko masisira ang pagong shell na ito sa iyo. Sumubok pa siya ng isang atake. Muli, ngunit hindi pa rin nasira ang depensa ni Yeming. Ito na ba ang iyong buong lakas na atake? Bakit, parang nangangati lang ako? Gamitin mo pa ang mas malakas na puwersa para kumbinsihin ako. Ikaw ang pumilit sa akin. HMPH. Mukhang, gumagamit siya ng kung anong secret technique. Ang kanyang aura, ganap na naiiba sa dati niyang antas.
Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng maging pabaya sa depensa. Secret Technique, Man-Sword Unification. Naghanda rin si Yeming. Nagpakawala ng kanyang sariling atake. Two Forms Sword Art, Realm, God Grade Martial Technique. Hindi maaaring umatras. Hindi maaaring matakot. Kailangang masira ito. Idinilat ni Yeming ang kanyang mga mata. Ginamit ang Yin-Yang Slash. Ang hibla ng espada ni Yeming ay tumama. Tumalsik si Piao Piao paatros. Sa muka ng dugo, ang kanyang espada ay tumalsik din mula sa kanyang kamay. Dahan-daang lumapit si Yeming. Natalo ka na. Ang Profound Heaven Sword at ang daloy ng Yuan Chi ay hindi kayang pantayan ng Armor Sword. Ang Yin-Yang Slash na ginamit ay may mas malakas na lakas. Kahit si Liu Piao Piao, mahihirapang harangan ito. Hindi pa ako talo. Senior Sister Liu, huwag ka nang tumayo pa. Hindi mo siya matatalo. Mas mabuting hintayin mong lumabas si Senior Brother Zuo Daohuang mula sa seclusion. Pati espada mo, napatalsik na. Ano pa ang gagamitin mo para lumaban sa akin? Sumugod siya. Ginamit ang Wind Thunder Fist. Gusto mong makipaglaban ng kamao. Interesante. Mukhang, hindi mo alam. Ang aking galing sa kamao, ay hindi rin mas mahina kaysa sa sword technique. Thunder Roaming Dragon Palm. Sumugod si Yeming. Nagpakawala ng isang palad ng kidlat. Sumigaw din si Liu Piao Piao. Sumugod. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa langit nang magbanggaan ang dalawang atake. Ngunit mas mahina si Liu Piao Piao. Napatalsik siya paatros. Sa muka ng dugo, patuloy na humabol si Yeming. Tinapak ang acupoint sa harap ng kanyang dibdib. Natalo ka na. Liu Piao Piao. Ang Sword Lake, talo. Ang True Dragon Holy Land, panalo. Ha ha ha. Ang iyong disipulo, napakagaling. Kahit ilagay pa sa True Dragon Holy Land, natatakot akong siya rin ang pinakamalakas na Holy Son sa Martial Master Realm. Ang kanyang kaalaman sa array formation ay mas mataas kaysa sa sword technique. Kung hindi sa martial arts arena, kundi sa isang tunay na laban ng buhay at kamatayan, kasama ang array formation, saka lamang niya mapapalabas ang kanyang pinakamalakas na lakas. Si Liu Piao Piao ay nakaluhod na. Dalawang mata ay nangingilid sa luha. Ha, binugbog hanggang umiyak, huhuho. Hindi ko inaasahan, matatalo ako. At natalo pa sa isang taong mas bata kaysa sa akin. Ganito, paano na ito? Hindi ko pa gustong magpakasal. Huhuho. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagsalita ng basta-basta. Napatanga si Yeming. Hindi maintindihan ang nangyayari. Bagamat hindi ko alam kung ano ang panunumpa, ngunit itong masamang pakiramdam na ito, mas mabuting magkunwaring hindi ko narinig. Hindi ko inaasahan, pati si Senior Sister Liu ay natalo. Susundin kaya niya ang panunumpa, magpapakasal kay Yeming. Ngayon, huwag mo nang alalahanin si Senior Sister Liu. Ang ating Sword Lake, natalo ng 5 bilyon. Ang dangal ay lubhang nasira. Tiyak na kailangang bawiin. Senior Brother Zuo, bilisan mo nang dumating. Umaasa na lang kami sa iyo. Holy Lord, ito ang gantimpalang 5 bilyong Martial God Coins ng Sword Lake. Ha ha ha, hindi. Ang gantimpala ay sa iyo. Bagamat ang 5 bilyon ay hindi maliit na numero, ngunit hindi sapat para pansinin ng aming True Dragon Holy Land. Ganito, kung tatanggapin ko ito pabalik, hindi ba't haharanggan ako ni Yixian Tian sa tarangkahan at mumurahin? Lumipas ang oras. Nakatayo si Yeming kasama sina Yixian Tian at ang Holy Lord. Nanunood sa Loiday, mula nang matapos ang laban kay Liu Piao Piao, wala nang nangahas na umakyat para hamanin ako. Ang pagiging isang manunood lang, medyo interesante rin. Sa huli, ang matalo ay kailangang magbigay ng gantimpala sa nanalo. Walang sino man ang gustong magbigay ng pera ng libre sa iba. Hay, malapit nang matapos ang sword competition assembly. Hanggang ngayon, yung si Zuo Daohuang na iyon ay hindi pa rin lumilitaw. Noong una, gusto ko pang matutunan ang Nether Heaven Black Emperor Sword. Sayang. Sa sandaling ito, may isang taong lumapag, nagdulot ng isang pagsabog na nagpakalat ng alikabok. Zuo Daohuang ng Sword Lake, hinahamon si Yeming ng Yin-Yang Sect. Ang kalaban na gusto mo, dumating na. Tatanggapin mo ba ang hamon? Siyempre, ang aking Yin-Yang Sect, gagamitin ang Bo Ye Cheng, City That Never Sleeps, bilang gantimpala. Holy Lord Lin, hindi ko alam, ano ang gantimpala ng Sword Lake. Bo Ye Cheng.
Ito ay isa sa pinakamasaganang lungsod ng Phuong Country. Bawat taon, ang buwis na nakukolekta, hindi bababa sa 30 bilyong. Ang halaga ng isang buong lungsod, kalkulahin batay sa kabuuang kita mula 30 taon na ang nakalipas. Ang kita ng Boyecheng 30 taon na ang nakalipas, ay humigit kumulang 1,000 bilyong Marshall God coins. Hindi ko inaasahan, ilalabas ito bilang gantimpala. Ang Yin Yang sect, nababaliw na ba? Yi Xian Tian, sigurado ka bang gagamitin ang Boyecheng bilang gantimpala? Hindi mo ba alam, si Zuo Daojing, matagal nang na-master ang Nether Heaven Black Emperor Sword? Ano naman ngayon? Gusto ko lang malaman, ang iyong Sword Lake, ano ang ilalabas ninyo bilang gantimpala? Sige, yamang ang Yin Yang sect ay may ganyang kalakas na loob, kung gayon. Ang aking Sword Lake ay gagamitin ang Baoguangcheng, Treasure Light City, bilang gantimpala. Kontento ka na ba? Baoguangcheng, matatagpuan sa hangganan ng East Chi, katabi ng East High Country. Bagamat ang sukat nito ay hindi kasing laki ng Chi City, ngunit kung pag-uusapan ng yaman, hindi naman ito nalalayo. Ang buwis na nakukolekta ng Baoguangcheng, bawat taon ay lumalampas sa 30 bilyon. Ang halaga, ay katumbas ng Boyecheng. Yeming, hindi maaaring maliitin ang Nether Heaven Black Emperor Sword. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Kung hindi mo kayang manalo, kailangang makipagtay. Kung hindi kayang makipagtay, kailangang iligtas ang buhay. Huwag mong pilitin. Sa huli, ang pagkakaroon ng dagdag na Boyecheng ay hindi may kukumpara sa isang Yeming. Master, huwag po kayong mag-alala. Sa Martial Master Realm, hindi ako natatalo sa kahit sino. At saka, mayroon pa akong Profound Heaven White Emperor Sword. Kaya lang, nag-aalala ako. Sa huli, ang Profound Heaven White Emperor Sword ay pag-aari ng Zuan Tian Holy Land. Kung sakaling may makakilala, hindi madaling ayusin ang gulo. Makilala. Ano naman? Ang Zuan Tian Holy Land, may pangalan lang. Walang tunay na lakas. Isa lamang itong tigre na gawa sa papel. Hindi kailangang pansinin. Si Yeming ay napakalakas. Ang kanyang sword technique ay walang kahinaan. Mayaman sa karanasan sa tunay na laban. Ang kanyang katawan ay espesyal. Mataas ang kanyang pangunawa. Kabilang siya sa uri na, habang lumalaban, lalong lumalakas. Hindi pwedeng hayaan siyang lumapit. Kailangang gumamit ng pamamaraang kasing bilis ng kidlat. Pagkaakyat pa lang, gamitin agad ang Nether Heaven Black Emperor Sword para supulan ang kalaban. Mabilis na laban. Mabilis na panalo. Holy Lord, huwag po kayong mag-alala. Ang mataas na antas na sword technique tulad ng Nether Heaven Black Emperor Sword, natapos ko ng I Cultivate. Opisyal nang nagsimula sa pag-unawa ng sword intent. Nether Heaven Black Emperor Sword. Hindi siya kalaban ko. Agad na tumalon si Yeming sa Loidai, Senior Brother Zuo. Narinig kong na-master mo na ang Nether Heaven Black Emperor Sword. Hindi ko alam hanggang anong antas na ang narating mo. Ang Nether Heaven Black Emperor Sword ay may 9 na level. Kaka-cultivate ko lang hanggang unang level. Nagsisimula pa lang. Kahit si Liu Piao ay natalo. Nagpapakitang, kung hindi ko gagamitin ang Nether Heaven Black Emperor Sword, hindi rin ako kalaban niya. Kailangang ibuhos ang lahat ng lakas. Hinahangaan kita. Narinig kong ang pag-cultivate ng Nether Heaven Black Emperor Sword ay napakahirap. Tunay ngang si Senior Brother Zuo ay isang henyo sa sword fap. Ano? Ang progreso, ay halos kapareho ko lang. Kung ang Nether Heaven Black Emperor Sword ay may 9 na level, marahil ang paraan ng pag-cultivate ng 5 Great Emperor Swords ay may maraming pagkakatulad din. Inilabas ni Zuo Daohuang ang kanyang espada. Tama, ngunit, si Junior Brother Ye ay bata pa, ngunit may ganito ng lakas. Tiyak na dumanas ng maraming paghihirap. Masyado na tayong maraming nasabi. Magsimula na tayo. Sa sandaling ito, isang ibon ang lumipad, naghulog ng isang balahibo pababa. Ang dalawang kalaban, nakatayo ng hindi gumagalaw, nakatingin dito. Nang tumama ang balahibo sa lupa, iyon din ang oras na sabay silang kumilos. Sumugod ang dalawa, nagpalitan ng mga unang hampas ng espada. Walang tigil na umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa Loidai. Ang bigat ng espadang ito, hindi ko inaasahan. Hindi ito mas mababa sa Profound Heaven Sword. Malamang, ang materyales ay katulad ng Profound Heaven Divine Iron para malikha. Sumigaw si Zuo Daojing. Nether Heaven Black Emperor Sword.
Napatalsik si Yeming paatros. Susunod, magsisimula na ang tunay na laban. Mabilis na kumilos si Zuo Daojing. Nag-iwan ng mga anino sa likuran. Ay iyon. Ano iyon? Bakit sa likuran ni Senior Brother, ang daming anino? Hindi kaya, ito ay isang teknik ng Nether Heaven Black Emperor Sword. Haha, gustong matutunan ang entry level ng Nether Heaven Black Emperor Sword, kailangang ma-master ang 12 entry-level sword techniques. 8 beginner sword techniques, 4 na intermediate sword techniques, at 2 advanced sword techniques. Yung aninong iyon mismo ang anino ng sword intent na lumilitaw pagkatapos ma-master ang maraming sword techniques. Tumayo ng matatag si Yeming. Hinintay ang kanyang pagdating. Ginamit ni Yeming ang two-form sword art, Yin-Yang Slash. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa langit. Sa sandaling ito, napatalsik si Yeming. Sa mukha ng dugo, Realm, God-grade sword technique. Hindi nakapagtatakang natalo si Liu Piao-Piao sa iyong mga kamay. Ngunit sayang, ang God-grade martial technique, mukhang hindi kalaban ng Emperor Sword. Hindi nga may kakaila na ito ay Emperor Sword. Isang entry-level technique pa lang, nasira na ang Yin-Yang Slash. Noong una, gusto ko sanang hindi gumawa ng gulo, magtago ng kaunti. Mukhang, kailangan ko nang ilabas ang aking alas. Ang labang ito, ang panalo at talo ay napagpasyahan na. Inilabas na ni Yeming ang Profound Heaven White Emperor Sword. Nagulat si Zuo Daojing. Ang tunay na laban, ngayon palang magsisimula. Ito. Anong sword technique ito? Bakit ang pakiramdam, ay katulad ng aking Nether Heaven Black Emperor Sword? Hindi ako nagkakamali ng tingin. Hindi ba? Ang aura ni na Senior Brother Zuo at ni Yeming, bakit medyo magkahawig? Magtiwala ka. Hindi medyo magkahawig, kundi napakahawig. Hindi kaya, alam din ni Yeming ang 5 Emperor Swords. Imposible. Profound Heaven White Emperor Sword. Magaling. Hindi nakapagtatakang ang Yin-Yang sect ay ganito katiwala sa sarili. Yun pala, ang batang ito ay na-master na ang Profound Heaven White Emperor Sword. Ang labang ito, kung sino ang mananalo. Sino ang matatalo, hindi pa tiyak. Sumigaw si Zuo Daohuang. Sumugod. Nakatayo lamang si Yeming. Hinintay ang pagdating ng kanyang espada. Ginamit ang espada para salagin. Isang hiwa. Pagkatapos ay sunod-sunod na mga sword techniques mula kay Zuo Daohuang ang tumama. Nagkalat ang alikabok. Bagamat hindi ko alam kung anong sword technique ang sinasanay niya, ngunit ang lakas, at ang Nether Heaven Black Emperor Sword, ay hindi nagkakalayo. Pinayuhan na ako ni Holy Lord. Ang batang ito, ang kanyang pangunawa ay napakataas. Habang lumalaban, lalong lumalakas. Hindi pwedeng mahulog sa matagalang laban. Kailangang mabilis na baguhin ang atake. Talunin siya. Sa sandaling ito, ginamit ni Zuo Daohuang ang sword ring. Nagulat si Yeming. Mabilis na hinampas ang kamay sa loyday. Ginamit ang 7 killing steps para umiwas. Nalampasan ni Yeming ang kanyang sword ring. Hindi pa tapos. Sword ring. Sa isang kumpas ng kamay, bumalik ang sword ring. Patuloy na umatake kay Yeming. Madali pa ring umiwas si Yeming. Anong nangyayari? Hindi kaya, may mata sa likod ang taong ito. Lumapag si Yeming sa lupa. Bumantong hininga. Akala ko kung gaano kakalakas. Hanggang dito lang pala. Ang laro ng sword intent, hindi ginagamit ng ganyan tulad mo. Sa sandaling ito, nagsimula nang gamitin ni Yeming ang sword technique. Emperor Sword. Thunder Sword. Sumugod ang kidlat na espada. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumalon si Yeming. Patuloy na umatake. Anong nangyayari? Hindi ko inaasahan. Ang lakas ng kanyang sword technique ay biglang tumaas. Kahit pa, sa katawan ng espada, nababalutan pa ng kidlat. Ibang uri ng sword technique. Hindi kaya, gumagamit siya ng 2 uri ng sword technique ng sabay. Imposible. Emperor Sword. Flame Sword. Isang hibla ng espada na gawa sa apoy ang bumalat sa katawan ni Zuo Daojing. Sumigaw siya sa sakit. Sa sandaling ito, dahan-daang idinilat ang mga mata. Pagkatapos ng kidlat, apoy. Paano mo nagagawang sabay na gamitin ang maraming uri ng sword techniques? 12 entry-level sword techniques. 8 beginner sword techniques. 4 na intermediate sword techniques. 2 advanced sword techniques. Ang Nether Heaven Black Emperor Sword na matagal mong sinanay, hindi ko inaasahan.
Kahit ang entry level na kailangang ma-master na maraming sword techniques ay hindi mo pa rin naiintindihan ng husto. Tunay ngang binaygo mo ako. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Tinanong mo ako kung bakit ko kayang sabay na gamitin ang maraming uri ng sword techniques. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, sa katotohanan, iisa lamang itong uri. Gamitin ang ibang sword techniques, pagsamahin, gawing isang uri ng sword technique. Ganoon lang. Pagsamahin ang sword techniques. Paano iyon magagawa? Bawat uri ng sword technique ay ang mga sword Dao masters, pinagsama-sama ang kanilang buhay na sword intent, ginamit ang buong lakas para likhain. Habang mas mataas ang antas ng sword technique, mas nagiging komplikado. Ang sword intent sa loob nito ay mas lalong lumalalim. Kung low-level sword techniques lang. Sige pa, ang high-level sword techniques, sadyang hindi maaaring pagsamahin. Ang kasaysayan ng Tianyuan Continent, hindi lamang 100,000 taon. Sa ganito kahabang panahon, ang mga nalikhang King Grade, God Grade sword techniques ay marami na. Ngunit, ang matatawag na Emperor Sword, 5 lamang. Kasama ang paghahanap ng ibang sword techniques. Ang Emperor Sword, hindi dahil ginamit ito ng kung sinong emperor ng dinastiya kaya tinawag na Emperor Sword. Kundi dahil, nagagawa nito ang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Kaya tinawag na Emperor Sword. Kung sasabihin ang Nether Heaven Black Emperor Sword ni Zuo Daohuang, ay pilit na narating ang entry level, pilit na ginagamit. Kung gayon, si Yeming, ay naunawaan na ang katangian ng Emperor Sword. Ang pangunawa ng dalawang tao, napakalayo ng agwat. Saturday ka ng Saturday. Hindi na pag-uusapan pa na ang high-level sword techniques ay hindi maaaring pagsamahin. Kung ito ay Emperor Sword, ang lakas nito ay umaabot pa sa Emperor level. Sadyang hindi na kailangan ng anumang sword technique bilang suporta. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ginugulo ang aking sword heart. Ginalaw ang aking sword daw. Ngayon, tiyak na hihiwin kita. Ang kahulugan ng Emperor ay ang pamumuno sa libo-libo. Hindi lang ito tungkol sa isahang laban. Gamit ang iyong sword daw na iyon, karapat-dapat ka bang guluhin ko? Emperor Sword, Yin Yang Sword. Ang hibla ng espada ni Yeming ay 2 kulay. Itim at puti. Nasalag ni Zuo Daohuang ang itim na hibla ng espada. Pagkalabas ng Emperor Sword, sino ang mangangahasmak ipaglaban? Mayroon akong Nether Heaven Emperor Sword. Hindi ako maaaring matalo. Hindi maaaring matalo. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang puting hibla ng espada ay lumipad patungo sa kanya. Agad na bumagsak si Zuo Daohuang sa loyday. Ang labang ito, Yin Yang Sect, panalo. Kung hindi nagpakita ng awa si Yeming, si Zuo Daohuang ay nasunog na sana at namatay. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw. Senior Brother Zuo, malubha siyang nasugatan. Bilisin niyo, dalhin niyo siya para gamutin. Si Senior Brother Zuo, natalo. Paano nangyari iyon? Alam niya ang Emperor Sword. Paanong may sword technique na kayang talunin siya? Noong nagbanggaan sina Yeming, ang aura ng Nether Heaven Black Emperor Sword ay napakahawig kay Senior Brother Zuo. Hindi kaya, alam din niya ang Emperor Sword. Iyon lamang ang paliwanag. Kung hindi, sa loob ng iisang malaking realm, hindi maaaring matalo ang Emperor Sword. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Ang aking Sword Lake ay nawalan ng Baoguang City. Malaking kawalan. Bumalik si Yeming sa tabi ni Yi Xiantian, hehe. Master, nanalo na ako. Nanalo ng isang Baoguang City para sa Yin Yang Sect. Magkano ang parte ko rito? Gusto mo ng diskwento? Baoguang City. Anong diskwento? Kahit paano. Ikaw din ang Chief Steward of Finance Elder ng Yin Yang Sect. Ang pagkuha lamang ng ilang lungsod ay hindi naman kalabisan. Sa hinaharap, ang Baoguang City ay sa iyo na. Kailangan mo lang magsumite ng kalahating bahagi ng buwis bawat taon. Kung ganoon, ako na ang City Lord. At saka, kalahati lang ng buwis ang kailangang gamitin. Ibig sabihin, bawat taon, kikita ako ng libreng 15 bilyong martial god coins. Langit, hindi nga may kakailan na si Master ang aking pamilya. Ang pagbibigay ng benepisyo ay hindi kailanman nagtitipid. Haha, hindi ko inaasahan. Bata ka, alam mo pa pala ang Profound Heaven White Emperor Sword. Pinakain mo ng malaking talo ang Sword Lake. Maganda ang ginawa. Sa hinaharap, kailangan na kitang tawaging City Lord Ye. Hindi po.
Holy Lord, tawagin niyo na lang po akong Yeming. Ang Yin Yang sect, tunay ngang hindi pangkaraniwan. Hinahangaan ko. Ngunit, huwag kayong umasang ang Baoguang City ay pag-aari pa rin ng aking Sword Lake. Maaari ko lamang itong ipahiram sa inyo bilang gantimpala para gamitin sa hinaharap. Oh, Holy Lord Lin, ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng 3 taon, ang aking Sword Lake ay magkakaroon muli ng isang disipulong haamon kay Yeming. Sa oras na iyon, kung matalo si Yeming, umaasa akong maibabalik ninyo ang Baoguang City. Nakakatawa, bakit ang lungsod na napanalunan namin ay hindi namin maaaring gamitin? At kailangan pang gawing pusta para sa susunod. Dahil lang sa iyong Yin Yang sect, pagkatapos ng 3 taon, tiyak na hindi ninyo mapapanatili ang Baoguang City. Dahil, sa loob ng Baoguang City, may isang demon cave. Totoo, ang populasyon sa loob ng Baoguang City ay napakarami. Mayaman sa yaman. Ang buwis bawat taon ay 30 bilyon. Dahil doon, ang 30 bilyon, halos ginagamit lahat para supulan ang mga demon beast sa loob ng demon cave. Sadyang hindi nagdudulot ng kahit kaunting kita sa Sword Lake. Lin Yasheng, ang inyong Sword Lake, napakawalanjiya. Isang lungsod na hindi kumikita, tapos nang ahas pang makipagpalit sa aking Boyetcheng. At nang ahas pang gamitin bilang gantimpala. Inaapi ang Yin Yang sect na walang talento. Ha, ang aking Sword Lake, inaapi ka. Yi Xiantian, hindi mo ba talaga alam? Ang Boyetcheng ng iyong Yin Yang sect, matagal nang sinakop ng masasamang puwersa sa Fuanghai, Fuangxi. 30 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang Boyetcheng ay magulo. Matagal nang wala sa kontrol ng Yin Yang sect. Ganyan, nang ahas ka pang gamitin bilang gantimpala. Nag-away ng kalahating araw, pareho palang kumuha ng lungsod na walang kwenta, para lokohin ang iba. Ang problema, niloko pa ang isa't isa. Niloko pa pati ako. Nagpakahirap akong lumaban, para sa ano? Lintek, isa lang palang pastahan. Basta't gusto ng aking Yin Yang sect, tiyak na mababawi ko ang Boyetcheng. Kalahating araw. Kung gusto ng aking Sword Lake, bukas din, papatagin ko ang mga demonyong iyon. Nangangahas ka bang ibigay sa akin ang Boyetcheng? Tama nga, ako, masyado pa akong bata. Tiningnan ni Liu Piao-Piao si Yeming. Bamantong hininga ng may ginhawa. Mabuti na lang, hindi niya alam ang aking panunumpa. Tiyak na, hindi ko na kailangang magpakasal. At saka, kami ni Yaon, hindi naman kami magkakilala. Tiyak na sa hinaharap, hindi na kami magkikita pa. Hehe, kung gayon, ang pagkatalo ay walang kwenta. Pagkatapos, si Yeming kasama si Yi Xiantian ay bumalik sa Yin Yang sect. Sa huli, yung si Lin Yasheng pa rin ang kailangang magbigay ng lungsod. Ngunit, yung Demon Cave na sinabi niya sa loob ng lungsod, ay totoo. Gusto mo bang maging City Lord? Master, ang bagay na ito. Master, tanggapin mo ang lungsod. Si Master Yi Xiantian, siya ang pinakamataas na Talisman Array Master sa Tianyuan Continent. Sa mundong ito, walang bagay na hindi niya kayang supulin. Ang spirit ng Divine Spirit Treasure Robe. Hindi mo ako pwedeng purihin lang, tapos maliitin mo na ang mga demon beasts na iyon. Gamit lamang ang isang tao, hindi bababa sa kailangan ko pang maghanda ng 20 taon, bago ko ito ganap na masupil. Kung mag-iimbita pa ng 9 na Grand Talisman Array Masters para tumulong, mas madali itong magagawa. Ngunit, hindi madaling imbitahan ang mga taong iyon. Noong nakaraang labanan sa Snow Region, nakita ka na ng avatar ni Master. Ngayon, ang tunay na katawan ni Master ay nasa harap mo. Ang pagsasalita, kailangang mag-ingat. Naririnig ka niya. Kung mas mataas pa ng kaunti ang realm ni Master, hindi ka na niya maririnig. Narinig ito ng matanda, hindi makapagsalita. HMM. Master, wala na bang ibang paraan? HMPH. Sige, pumunta ka at ayusin ang Baoguang City. Tiyak na masusupil nito ang Demon Cave ng mga 2 hanggang 30 taon. Kaya lang, ang gastos ay medyo malaki. Karaniwan, mauubos lahat ng buwis dito. Ayos lang din naman. Sa huli, may pera naman ako ngayon. Pansamantala, hindi ko naman kailangan yung buwis na iyon. Sa totoo lang, hindi naman sa walang ibang paraan. Magpapadala ako ng avatar papunta sa Baoguang City para tingnan. Tingnan kung anong Buddhist treasure ang ginamit ng Sword Lake para supulan ang Demon Cave. Kung makakahanap ka rin ng ganoong Buddhist treasure, marahil ay magagawa mo.
Buddhist treasure. Supala ng mga demon beasts. Dati, nakapunta na ako sa isang Buddhist secret realm. Nakuha ko ang tansong salamin mula roon. Yun pala, ginagamit ito para supala ng mga demon beasts na ito. May epekto ba talaga yun? Tunay ngang isang magandang kayamanan. Ngunit, para supala ng demon cave, kulang pa ng kaunti. Ngunit, kung makakalikha ka ng orihinal na Buddhist daw mula sa tansong salamin, ibigay sa isang craftsman, maaari niyang gawing isang mas mahusay na Buddha treasure na kayang supulan ang mga demonyo. Ito ay isang Buddha treasure. Buddhist Dao refinement, isang bagay mula sa Divine Demon Banner. Ito ay nakuha ko noong bata pa ako. Sufu, marahil ay kapaki-pakinabang sa iyo. Divine Demon Banner. Ito ay parehong isang Buddhist divine ability, at isang uri ng Buddhist treasure. Gamit ang ganitong uri ng treasure, kasama ng Buddhist divine abilities, maaaring linisin ang mga demonyo at masasamang Diyos papasok sa Divine Demon Banner. Gawin silang Dharma protecting divine demons. Ang espasyo sa loob ng Divine Demon Banner, karaniwang naglalagay ng mga divine demons. Ngunit, habang mas marami ang divine demons na nalilinis papasok, mas lalakas ang espasyo sa loob. Mas lalakas ang lakas. Hanggang sa rurok, kahit mga god spirits ay kayang linisin papasok. Kasama ang karapatang mag-utos at kontrolin. Ang mas kahanga-hanga pa, ang mga demon gods at masasamang nilalang sa loob ng Divine Demon Banner, lahat sila ay sasamba sa may-ari ng Divine Demon Banner. Ang power of faith ay may napakalaking benepisyo rin. Ibig sabihin din, ang lakas ng Divine Demon Banner ay walang hangganan. Habang mas marami ang nalilinis na Divine Demons, mas lalo itong lumalakas. Diyos ko, hindi nga may kakaila na ito ay isang mataas na antas na sibilisasyon. Hindi ko inaasahan. Maaari pang maging ganito ka-abnormal ang divine abilities. Ngunit, saan ako hahanap ng craftsman na gagawa ng Divine Demon Banner? Master. Ang mga craftsmen sa mundo, lahat ay nagmula sa Tiangong Sect, Heavenly Craft Sect. Maaaring hanapin sila at subukan. At saka, si Master ay mayroon pang katawan ng Insect Emperor na hindi pa nagagamit. Maaaring ibigay lahat sa kanya para gawin. Tiangong Sect. Naaalala ko, si Fang Yibay ay disipulo ng Tiangong Sect. Hindi ko lang alam kung kumusta na siya. Pupuntahan ko siya para tingnan.